Airbnb booking and direct booking. Ano bang pagkakaiba ng dalawang 'to? Na-try ko na yung Airbnb booking nung nag-start pa ako. Ang problema ko dun is limited lang yung puwedeng mag-stay sa unit ko. For example, this, duplex unit, ang puwede lang mag-stay diyan is 4 pax. Yun na yung maximum nila. So, hindi ko ma-maximize yung unit ko. And then, meron na rin sila dong presyo. Then, yung payment ng guest, although bayad na yung guest sa platform, kaming mga host, hindi pa kami bayad. So, makukuha namin yung payment ilang days pa pagka-checkout ng guest. Kaya naman, 2 beses ko lang ginawa yung ganong klaseng booking. Mas tinutukan ko yung direct booking. Sa direct booking kasi maganda, no? Pwede mo siyang i-maximize. Instead na 4, pwede ka maglagay ng 8 packs dyan. Maglalagay ka na ng mga extra bed foam. So, maganda nun, hindi madalas mababakante yung unit mo. And mas malaki pa din yung income mo. Saka, advance payment sa'yo, yung guest. Pag nagpa-book sila, 50% agad, ida-down nila. And then, upon check-in, babayaran ka na kaagad ng 50%. So, sa cash flow, panalo ka pag direct booking. Saka, ang maganda rin, pag direct booking, kung may mag-stay ng 12 hours, pwede mo rin tanggapin 12 hours, kahit isang piraso lang yan, or 2 packs lang. Ikaw na bahalang mag-adjust pagdating sa rate. So, malaki ang potential na hindi mababakante ang unit mo pag direct booking ka. Kaya ako, direct booking talaga ako. Matagal na. 2 beses ko nga lang ginawa yung Airbnb booking, yung platform booking na yan. Airbnb or booking.com yan. 2 beses ko lang yan sa ilang taon ko na sa transient house business. Maganda lang sa platform booking is hindi na matrabaho kasi sila na bahala. Sila bahala maghanap sa'yo ng client. Kumbaga, i-message ka na lang kung i-accept mo. Nasa iyo pa rin naman kung i-accept mo yung guest. Yun yung nakita kong benefits pag nandyan ka sa platform. Hindi matrabaho, and then sa marketing din, hindi mo na kailangan ikaw pa mismo mag-market nung mga unit mo. Compare sa direct booking na talagang mag-e-effort ka talaga pagdating sa marketing, consistent dapat, may mag-inquire o wala, post ka pa rin ng post sa mga groups, sa business page mo, hanggang saan makaabot yung mga posting mo. Matrabaho pag direct booking talaga. So, kaya nga sinasuggest ko, pasukin nyo ang ganitong klaseng negosyo ng rental na per night ang rent kung may oras talaga kayong tutukan to. Kasi mahirap siya kung wala kasing tututok. Mahirap talaga pagdating sa marketing, tapos tatrabahuin mo pa yung sales. Kung wala kang time sa marketing at sales, yun, pwede ka sa platform kasi sila na bahala sa marketing mo, sila na rin ang bahala sa sales mo. Magme-message na lang sa'yo kung i-accept mo ba yung booking o hindi. Pero kung may time ka at gusto mong ma-maximize yung income mo, go for direct booking. Yun yung mas bagay sa'yo. At anyway, malilibang ka rin naman dito pag direct booking ka, saka sobrang dami mong matututunan. Yes, we're on the rental business, they're saying it's a passive income. But no, pag per night ang rent mo, hindi siya passive income. You need to work hard for the marketing and sales, which is for me, it's better. Ang dami kong natututunan. And bata pa ako to do that para tutukan yung sales and marketing and operation. So, kaya bagay sa akin yung ganitong negosyo na direct booking at per night yung rent. So, anyway, I'm Len Hagoba. Owner nga pala ako ng Transient House Business. Yan ang mga unit ko at meron pa akong isang unit dito. Located yan dito sa Lucena City. And if you want to ask an advice regarding rentals, just message me the word rentals and I will show you the blueprint kung paano ko nagawang i-manage yung ganito karaming rental property at kung paano rin ako nagkaroon ng ganito karaming rental property at the young age. Nasa real estate business na ako. Just send me message, rentals, in Len Hagoba Vlog. So, see you next time.